Sa ating ebanghelyo ngayong linggo, ipinahayag ni Jesus ang paggawad ng gantimpala sa mga taong karapat-dapat tumanggap nito. Gayunpaman, hindi marapat na nakatuon lamang tayo sa gantimpala na hatid ay karangalan. Inaanyayahan tayo ni Jesus na muli siyang tanggapin bilang Diyos at dakilang gantimpala natin. Buhay na ganap at kasiyasiya ang makanta ng sino mang tumatanggap kay Jesus. Magsitayo po ang lahat. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang papuri ay manatili magpakailanman. Puri ng Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang papuri ay manatili magpakailanman. Dakilang gawain ng Diyos, karapat-dapat pag-aralan ng tanang mga tao, sumasamba sa Kanya. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang papuri ay manatili magpakailanman. Puri ng Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang papuri ay manatili magpakailanman. Dakilang gawain ng Diyos, karapat-dapat pag-aralan ng tanang mga tao, sumasamba sa Kanya. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang papuri ay manatili magpakailanman. Puri ng Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa pagsasama
Magsasama ang pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang papuri ay manatili magpakailanman. Ang kanyang papuri ay manatili magpakailanman. Lahat ng mga nilikha pumalakpak ng may tuwa sa Amang Diyos na may gawa. Purihin siya sa salita pagkat siya ang lumikha. Bayan ng Diyos, ating ipagdiwang ngayon ang banal na misa sa 13 linggo sa karaniwang panahon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po, Brother. Sa ating pagparito sa bahay ng ating mahal na patron ng San Antonio de Padua, ipagkatiwala natin sa kanyang pamamagitan ang mga panalangin nakikiusap sa iba't ibang pabor na kinakailangan ng bawat individual, ng bawat pamilya at ng komunidad na ito. Naway, sa maluwalhating pagkakataon, ipagkatiwala, ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Sa paghahanda upang tanggapin ang mga biyaya na iyon, nararapat din lang naman na tayo ay may kababaang loob na akuin ang ating mga naging kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pinatuloy ng mayamang babae si Eliseo, ang lingkod ng Diyos, sa kanyang tahanan. Dahil sa kanyang kabutihang loob, kinalugdan siya ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya na matagal na niyang hinahangad. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Minsan, si Eliseo ay nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya ay inanyayahan na kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na iyon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit hindi natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilaw." Nang magbalik si Eliseo, doon siya nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gesi, "Ano kaya ang maitutulong natin sa kanya?" Sumagot si Gesi, "Wala po siyang anak at matanda na ang asawa." "Tawagin mo uli," utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, "1 taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, puon na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba, sa pagsamba nila ay inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila, sa buong maghapon, ika'y pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo yaong hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Nalibing tayo kasama ni Kristo sa pamamagitan ng binyag. Kasama niya tayo'y mabubuhay sa isang bagong pamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan din sa kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nailibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung papaanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may nabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan nang siya'y namatay. Namatay siya ng minsanan para sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya't dapat ninyong ibirang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, dadapwat
buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw, Kristo, ang humirang upang kami maging bayan ng pari at haring banal. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap ng nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Bayan ng Diyos, ang mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang umaga sa inyong lahat. Mga kamananampalataya o sabihin natin, kapamilya ng San Antonio ng Padua. Kayo ba ay masaya pa sa buhay? Masaya ba kayo sa inyong partner sa buhay? Masaya ba kayo sa inyong naging pamilya? Humihina ang pagtugon ninyo. Ngayon, sa karanasan pa naman natin na mayroon tayo sa mga edad na ito, alam natin kung paano natin tutugunan
ang mga bagay-bagay na hinarap, haharapin sa ating paglalakbay. Kayo ba ay naniniwala kay San Antonio de Padua na matatagpuan din natin ang mga bagay-bagay na hinahanap ng ating sarili? Naniniwala ba kayo? Natagpuan nyo na ba? Hindi pa? Ako'y natagpuan ko na. Sinabi ko sa aking sarili noon, sa araw ng aking ordinasyon ng pagkapari, maaari na po akong kunin ninyo. Satisfied and fulfilled na kako ako sa buhay ko. Naganap na ang pagiging pari ko. Yun lang ang aking hinangad at ipinakiusap. Ngayon, sa 13 linggo sa karaniwang panahon, kagandahan ng ating mga pagbasa. Sa unang pagbasa pa lamang from the Book of Kings, kagandahan ang mensahe ng Panginoon. Ito maaari ay nangyari pa lamang na makikita o napagnilayan ninyo. Maaari ito ay naging karanasan din ninyo, mga may asawa. Sa pasimula ng inyong buhay bilang mag-asawa, hindi madali ang makipisan sa biyanan. Ang biyanan ay favorite iyan ng mga manugang. Okay, alam ninyo, ang aking ibig iparating sa inyo. Sinugo ng Panginoon itong si Eliseo. Si Eliseo ay sumunod din lang naman sa kautusan ng Panginoon as a prophet to bring God's message as it is. Walang dagdag, walang bawas. Kung ano ang mensahe ng Diyos, iniingatan ng isang propeta na madala ito sa kinauukulan. Kaya't itong prophet Elijah na ito, Elisha, ay napakaswerte din. Sinuswerte ang mga sinusugo ng Diyos. Sinuswerte ako dahil ako naman ay nakinig lang naman, sumunod sa kautusan ng ating obispo na ginamit ng Panginoon na ako ay pumarito sa inyo sa simbahan ng San Antonio de Padua. Tingnan ninyo ang inyong ginawa. May part kayo sa kabutihan na ito. May contribution kayo. Sinabi sa first reading, may isang mayamang babae na tinuluyan ni Eliseo. At itong mayamang babae na ito, maaari inspired ng mga banal sa kalangitan at nagsusumikap na isabuhay ang kanyang pananampalataya bilang Kristiyano Katoliko. Kagandahan ng pagtanggap ng mayamang babae na ito sa sinugo ng Panginoon na si Eliseo. Sabihin ko, with an open arms. Sa lingwahe ko, halika Eliseo, tuloy ka. Pasensyahan mo na kung ano man ang mayroon ako. Ngunit ang mayamang babae na ito, hindi nakontinto. Kinausap niya ang kanyang asawa na siguro, asawa ko, mayroon din lang naman tayong means. Manong ipagawa natin
ng silid si Eliseo upang sa tuwing paparito siya, maging komportable siya. Binigyan, ayon sa first reading, uulitin ko lamang kung sa computer, I really want to capitalize and make it bold. O, di ba? Parang kitang-kita. Bigyan natin siya ng higaan, ng mesa, upuan, at ilaw. At maaari, at ng iba pa. Hindi naman siguro yun lang ang i-prepare, ang inihanda ng mayaman. Nung pinagninilayan ko ito kagabi, kahit antok na ako, naluluha ako. Kagandahan, kabutihan ng mga taga San Antonio de Padua at nakikita ko sa inyo ang imahin ng isang babae na ito na nagmalasakit. Kayo man ay mayaman. Ang kayamanan hindi lamang sa salapi, bagkus iyan kayamanan ng kagandahang loob, ng kabutihan na naririyan sa kalooban ninyo na nananalaytay na sa dugo natin, sa dugo ninyo, sa dugo ko, at sa dugo ng lahat. Naririyan ang kayamanan. Kayamanan ng magandang pagtanggap. Kayamanan na sa abot ng ating makakayanan, binubuksan natin ang ating sarili, binubuksan natin ang ating tahanan, binubuksan natin kung ano man ang ating makakayanan. Sinasabi, with an open arms. Nakakaantig ang mensahe ng first reading. Ito ay damang-dama ko sa simbahan ng San Antonio. Dahil sadyang pinagsusumikapan ko rin na mamuhay bilang pastol na sinusugo na kung saan man ako dalhin ng may mababang kalooban, makikinig at susunod at nariyan ang aking paniniwala, God will provide. And I will trust everything in the divine providence of God at ang Panginoon. Kung hindi man lahat tutugon, meron at meron na dudut-dutin siya na isang individual or a group of individual or a particular family na kahalintulad ng isinalalarawan ng babaeng may kaya dito sa first reading. Amen? Oh, nakakatats naman. Ngayon, sa second reading, ito ay dapat maliwanag sa atin nung tayo ay tumanggap ng sakramento ng binyag sa pagiging Kristiyano Katoliko, tayo ay nakiisa at that's waring idinikit doon sa tinatawag na Paschal Mystery of Christ, the Passion, Death, and Resurrection. Na kung tayo man ay maghirap, na kung tayo man ay nahihirapan hanggang sa patayin ang sarili, at dito tayo nahihirapan to die in oneself, mamatay sa ating mga pansariling kapritso at ilusyon, mamatay sa ating mga pansariling aliw, sa sariling kasiyahan, bagkus ang mangyari ay kung ano ang higit na kapakipakinabang sa nakararami dahil naroon, nariyan ang presensya ng Diyos
sa nakararami. Pagsumikapan natin na lumago pa ang simbahan ng San Antonio de Padua, makikita at masisilip natin ito kung mamamatay tayo sa ating sarili, kung hindi na rin lang naman tayo nakakatulong, kung hindi rin lang naman tayo nakaka-contribute kahit kaunti to change the face of the church. To change the face of the church. At tayo ang simbahan. Kayo at ako ang imahin ng simbahan na dapat magpanibago sa abot ng ating makakayanan. Kung hindi na tayo nakakatulong, kung hindi rin tayo nakakadagdag, tayo ay maging mahinahon na pagnilayan ang nakasulat sa Biblia na wag naman sana tayong putulin at sunugin. Yan ang representation din ng isang punong kahoy. Kaya't kagandahan na mapagnilayan, mapag-isipan, at makita kayo na naririto sa unang gawain sa umaga, lalot na paglinggo, nakikipagtagpo sa Kristong muling nabuhay at ang Panginoon na kinikilala natin, sadyang tunay naman na tayo ay kinakalinga sa abot din ng ating makakayanan ng may kababaang loob na dapat wala tayong maipagmalaki na sa kadahilanan kung anuman ang mayroon tayo kahalintulad ng mayamang babae sa first reading, iyan ay dapat pakinabangan ng mga individual na nagsusumikap na makatulong sa Panginoon sa unfinished mission of Christ na ipinagkatiwala sa simbahan at iyon ang mission ng bawat isa sa atin. Ngayon, ito na ang mensahe ng Ebanghelyo. Ang sinuman umibig ng higit kaysa sa Panginoon, ito or siya ay hindi karapat-dapat. Ano ang ibig sabihin? May mga panahon na ako ay naghahangad din to be with my blood or real family, brothers and sisters. May mga panahon nang mayroong pagluha, tinatawag ko ang mga kapatid ko. Ngunit sinasabi dito, ang umibig ng higit sa pamilya ay hindi karapat-dapat. Iyon ba ang ibig sabihin? Maaaring hindi. Ang tinutukoy dito ay kung paano natin i-prioritize si Kristo. Hindi naman sinasabi dito na kamuhian natin ang ating pamilya. Ngunit, mayroon tayong pamamaraan. Sabihin natin, panapanahon, wither. Hindi naman lahat kapistahan ng San Antonio. Hindi naman lahat na panahon ako ay okupado sa simbahan ng San Antonio. May panahon din na pangkaraniwan, maaari ko din katagpuin ang aking mga kapatid. Ngunit, sinasabi sa karanasan na kahalintulad ni Eliseo, nakatagpo siya ng isang pamilya na siya naman ay tinanggap, ipinadama sa kanya ang pagiging kapamilya. Nararamdaman ko rin ito sa inyo mga mananampalataya ng San Antonio de Padua. Ipinaparamdam, ipinapadama ninyo sa akin, bagamat
Malayo ako sa tunay na pamilya, naririyan kayo. Hindi ninyo ako pinababayaan sa katotohanan, yung mga bagay na binanggit sa first reading, ito rin ang ibinigay ninyo upang hindi naman ako humiga sa simento, upang mayroon lamisa, mayroong ilaw. Ngayon, maaari ang ilaw na iyon liwanag ng pagmimisyon ni Eliseo. Liwanag ng aking pagsunod sa kautusan ng aking pagiging pari, ang makipaglakbay, ang makipagtrabaho sa ngalan ng pananampalataya. Salamat sa Diyos at inyo naman akong tinanggap. Amen. Now, ito na ang laman ng mission. Minsan, may mga panahon na umaandap-andap ang liwanag natin. Umaandap-andap. Pero may liwanag pa rin. Hindi naman namamatay. Umaandap-andap. May mga panahon getting slow ang individual sa pakikipag-ugnayan, sa pakikipagtrabaho, focusing to the self. Pag we only focus to our own self, getting in distance sa sinasabing dying, imposible na maisagawa natin ang misyon na inaasahan sa atin bilang binyagang Katoliko. Na kaya't nga reiterated once again with our second reading na tayo ay nakakabit sa paghihirap, sa kamatayan, sa muling pagkabuhay, na tayo kapag nahihirapan, aalalahanin natin na hindi mangyayari ang mga pansariling ginugusto natin, bagkos kahalintulad ni Maria, mangyayari ang kagustuhan, ang plano ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya, kung hindi nangyayari at mangyayari ang ating mga preferences, we need to carry our cross. Maliwanag po ba? Maliwanag po ba sa inyo? Na tayo ay inaasahan na pasanin ang ating kanya-kanyang cross. Maaari ang cross ninyo ay mas magaan kaysa sa binubuhat ko. Anong magagawa natin kung ito ang nakaakibat sa atin? Bagkos ang manalangin, ang manikluhod na sa pamamagitan ng San Antonio de Padua, tayo ay higit na matulungan na magkaroon ng sapat na kalakasan na maitaguyod natin ang ating paglalakbay bilang mga Kristiyano Katoliko na mayroong katapatan ng paglalakbay na ito, dalhin tayo hanggang kalangitan. Di ba? Carrying our own cross. Kung mas masipag tayo, kahalintulad ni Simon ng taga Cirene, we will offer our shoulder to help others carrying their cross. Nagagawa ba ninyo iyon? Tanong, naiaalay ba ninyo ang inyong balikat upang tulungan ang iba na kapag nabibigatan sa kanilang cross? Naiaalay ba ninyo? Isa lang ang sumagot.
na iaalay natin ang ating balikat kapag ibinibigay natin mismo ang ating sarili, ang ating panahon. Oh, hindi naman talaga ito shoulder. Iniaalay with our physical presence. Halimbawa, kung hindi man sa kapamilya, sa kapatid, sa kaibigan, sa simbahan, alam natin na mayroong hinaharap, pinagdadaanan ang isang individual. Kung ibinibigay natin ang ating kaunting panahon just to be with him, with her, and with them, do nothing but just to listen with our physical presence, malaking tulong yan. Ang sasabihin ng isang individual na may pinagdadaanan, salamat at narito ka. Pero wala ka namang ginawa. O, di ba? Ang physical presence ay sapat na ibinabahagi natin ang ating balikat to help the other individual carrying his or her own cross upang sa gayon tuloy ang paglalakbay. Gusto ba ninyong buhatin hanggang mapagtagumpayan ang cross ninyo? Gusto ba ninyo? Sana all. Pag lahat handa na magsakripisyo, pag nauunawaan, kung naiintindihan lamang, sabihin natin, if we only listen, if I only listen, nakayanan ko sana ang cross. Pero maniwala kayo, maniwala tayo, nariyan si Jesus. Pinagmamasdan tayo, na kapag tayo ay nadadapa, nahihirapan bumangon, imagine ninyo na inuunat ni Jesus ang kanyang kamay upang tayo ay tulungan na makabangon at tuloy ang buhay. Kayo ba minsan, masasabi ba ninyo na nalugmok na kayo? Nalugmok na sa kahirapan ng damdamin, ng kaluuban, o sabihin natin physically, kahirapan ng buhay. Ngunit nakabangon. Sinasabi, ito na ang biyaya ng Diyos. Na sa kabila ng kahirapan, hindi tayo iniwan. Sa tagumpay ni Jesus, tayo rin ay nagtatagumpay. Kaya't nga sabihin natin na walang dakilang individual sa buong mundo na hindi naghirap, na hindi itinaya ang buhay, na hindi kumapit kay Jesus. Nagiging tanyag ang mga ilang individual dahil sa kanilang paninindigan. Binubuhat ang cross, nagsasakripisyo, dying to the very self for the benefit of the many. Now, para mag-grasp ninyo ang mensahe ng ating 3 readings for this 13th Sunday in Ordinary Time. I-google ninyo ang buhay ng mga martir. Maraming martir na kung saan nung kapanahunan nila, their own weakness, limitation, shortcomings is our own weakness, limitations, and shortcomings too. Ngunit, saan sila humugot ng tibay, ng lakas, ng tapang, at hindi sila sumurrender, even to the exchange of their own life. Nanindigan, sinasabi dito, maliwanag, na kung nawawala ang ating buhay sa ngalan ng pagsunod kay Kristo, tayo ang magkakaroon, damahin
na kung if other individual trying to ruins our own dignity, our own credibility, ang moral ng ating pagkatao, if the other individual ay nayuyurakan ito at the end of the day, sa mata ng Diyos, sa kanyang kaharian, tayo ang may buhay. Ang martir, ang patron ng aming simbahan sa bayan ng Tiwi, Albay, San Lorenzo the Deacon Martyr. Nung kanyang kapanahunan, siya ay pangkaraniwan na tumutulong sa simbahan, dumaan sa pagiging sakristan hanggang sa maging deacon. During the persecution of the church of his time, yung mga sundalong sutil na pag-utusan din ng kanilang hari. Puntahan ninyo si Lorenzo at ipaipon ang kayamanan ng simbahan at ibigay sa akin. Pumunta nga ang mga napag-utusang sundalo. Lorenzo, ayon sa kautusan, ipunin mo ang kayamanan ng simbahan. Ano ang tinutukoy ng kayamanan ng simbahan during that time? Ang chalice, ang mga gamit sa misa, may ginto. Kaya't dapat natin itong pakaiingatan kahit sa panahon ngayon, kung wala naman na ginto na talagang tunay, mahal pa rin ang kalis. Mahal pa rin ang siborium. Mahal pa rin ang bell na mga ginagamit ng sakristan. 1,000 and 1,000 of pesos. Now, sinabi ni Lorenzo, okay sir, bumalik na lamang po kayo next week at iipunin ko, ilalagay ko sa isang lalagyan at iaabot ko na lamang sa inyo. Ngayon, umalis ang mga sundalo. Nung bumalik, ayon sa pinagkasunduang araw, sabi, Lorenzo, nasaan na yung ating napag-usapan? Ngayon ang ating kasunduan. Pumasok si Lorenzo sa kumbento, sa simbahan, tinawag ang mga outcasts of the society. Yung kanyang pinapakain, yung kanyang mga inaalagaan, may pilay, may pulubi, at kung ano-ano pa. Sinabi sa sundalo, di kahiliran na sila. Sir, ito ang kayamanan ng simbahan. Sila ang aking pinaglilingkuran. Siguro sa loob-loob ng mga sundalo, walang hiya naman itong si Lorenzo. Sa init ng ulo, they grabbed Lorenzo at binarbikyo. Binarbikyo. Nung binaliktad si Lorenzo, ano Lorenzo? Nakuha mo na yung kapilusupuhan mo? Ihawin man ninyo ako, baliktarin man ninyo ako ng ilang beses, iaalay ko pa rin sa Panginoon. Tanggapin man ninyo ako, i-barbecue man ninyo ako, susunod pa rin ako sa kautusan ng obispo. Ako'y naniniwala na ibibigay din sa atin ang liwanag ng ilaw ng pananampalataya na binanggit sa unang pagbasa at ang liwanag na ito ay manggagaling sa inyo upang matanglawan ang sinusugo ng Panginoon. Amen! Thanks be to God. Please all rise. Sumasampalataya ako Nang may gawa ng langit at lupa. Isang ng Diyos. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Sakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao.
nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magbubulat pa rin ito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo'y manalangin ngayon bilang isang komunidad ng San Antonio de Padua, manalangin sa Diyos Ama na nasa langit upang pagkalooban niya tayo ng grasyang ating kinakailangan sa kasalukuyan at upang makamtan natin ang dakilang kaloob niyang gantimpala sa kalangitan. At ang inyo pong itutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Masalamin nawa ang dakilang pag-ibig mo, O Diyos, ng mga pinuno ng simbahan sa pamamagitan ng kanilang banal na pamumuhay at taos-pusong paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makapaglingkod nawa ng tapat ang mga leader ng aming pamayanan, huwag nawa nilang isipin ang pansariling interes upang magampanan nila ang kanilang tungkulin ng may malasakit. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makasumpong nawa ng bagong pag-asa ang mga may sakit at mga kapatid naming may matinding pinagdaraanan sa pamamagitan ng mga taong patuloy na kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Bigyang lakas mo nawa kami upang kami maging instrumento ng pag-ibig at kapayapaan ni Jesucristo laban sa puwersa ng mga makamundong pag-iisip at kamalayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makasapit nawa sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid naming yumao, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Langin. Ama naming banal, tunghayan mo kaming mga nagsusumamo sa iyo. Pagkalooban mo kami ng matibay na pananalig sa iyong banal na grasya na siyang aming lakas upang ipagpatuloy ang aming paglalakbay tungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat para sa paghahanda ng mga alay. Mayalay mula sa lupa at kanyang paggawa ng tinapay nito para maging pagkain. Sa
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaburihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagin dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin na rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan, bunga ng pagtitiis. Siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin.
Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa, ni Robert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. At sa tagubilin at nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ating ipahayag ngayon sa pag-awit.
hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. The Holy Communion.
magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bunga lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Okay? Ang inyong mga pag-aalay particular. Thanksgiving Mass Offering of Adela Lampa. Thanksgiving and for the special intention of Victoria Manila and family para sa mabilisang pagaling ni Mark Tuason, para sa kaluluwa ni Benedicto Abayan, for the soul of Bienido and Alejandra Gabuni, para sa kaluluwa Fausto Carlos, 22nd death anniversary mass offering of Clarence, para sa kaluluwa ni na Alma Madeja, Keith Leif Mateo Angeles, Matilde Rodolfo Paulino Madiha. Misa para sa kaluluwa ni Jaime Andres Jr. para sa ika-40 araw ng pagkamatay ni Jaime Andres Sr. para sa kaluluwa ni Gloria and Sylvia Miguel. Mass offering from Aida Pitacio and family. Special intention of Aida Pitacio and family. Thanksgiving Mass offering for passing the licensure board examination of Kimberly Isabel Roldan from Tamundong Corpus family para sa kaluluwa ni Ferdinand Miguel. For healing of Noah Istigoy, Jamelin Tagudin, and Nika Aishin Tanwakyo. For healing of Rustico Villapuerte Patawaran para sa kaluluwa ni Demetrio Donato Cleopatra Magallanes, Rena Katindig, and Dulcissimo Leti. Para sa kaluluwa ni Demetrio Verona. Prayers for 12th year death anniversary of Jaime Guillermo Flores Jr. Para sa kaluluwa ni June Angelita Cordova, Gloria Conrado, Constancio de Guzman, and for all the souls in purgatory. Okay? At this point, bayan ng Diyos, ang aking pasasalamat sa inyong pagtulong sa pangangailangan ng simbahan ng San Antonio de Padua. Para sa Panginoon, masigabong palakpakan. Kahapon, nagkaroon ng pagbabahaginan tungkol sa mga napagmasdan nung nakaraang kapistahan ng mahal na patron. At maraming salamat sa mga pumarito, nagbahagi ng kanilang mga ideya at opinyon, at naway ang mga bagay na iyon ay ating magamit at gagamitin sa susunod na taon para maging higit na mas masaya, makulay pa ang ating pagdiriwang mula sa prosesyon sa 9 na araw na pagnunovena hanggang sa kapistahan. Naway ito na ang simulain ng ating pagiging iisang simbahan, iisang pagkilos, at iisang adhikain. Maraming salamat sa inyo. Ito po ay paalaala para sa parating na Sabado, July 4, alas 8 ng umaga ang simula ng ating magiging eleksyon para sa Parish Pastoral Council. Akin pong inaanyayahan ang mga dating Barangay Pastoral Council, mga namumuno sa mandated organization, naway makarating po kayo alas 8 ng umaga sa Sabado, July 4 upang tayo ay pipili ng panibagong set of officers ng Parish Pastoral Council ng Simbahan ng San Antonio de Padua. At matapos po ang pagpili natin,
sa simbahan ng San Antonio de Padua, by and by, sa pagmimisa ko sa mga barangay, i-organize din ang mga barangay pastoral council. At pag-organisado na kayo, hoping na maisagawa natin ngayong buwan ng July, paghanda na ang lahat, ay isasagawa natin ang inyong oath-taking. Naway, maanyayahan natin ang obispo or kung hindi available ang bishop, ang inyong kura paroko. Sa parating na July 23rd, araw ng Huwebes, alas 9 ng umaga, sa bayan ng Victoria, Tarlac. Iyon po ang vicariate seat natin na kung saan tayo na napapabilang. Isasagawa, July 23rd, before the bishop, 9 o'clock, ang installation namin, mga parish priest ng mga simbahan na sakop ng Vicariate of Immaculate Conception, Victoria. Naway kayo po ay makarating doon sa Immaculate Conception Parish ng Victoria bago mag-alas 9 para isa tayong bikaryato. Ngunit, pagpasensyahan po ninyo, ang aming napagpasyahan, ang bawat parokya magkakaroon ng 10 na mapapabilang para sa food accommodation. Para kaunti lang ang ating contribution. Whatever na contract price sa gagawing catering, iyon ay i-divide sa bawat parokya na sakop ng bikaryato. Ngunit, lahat naman kayo ay welcome. 10 nga lamang ang maa-accommodate sa food area. At ang mga ito, ang sa installation ng mga parish priest, kaalinsabay ang induction or oath-taking ng mga presidente lamang ng Parish Pastoral Council ng bawat parokya. Kaya't whoever ang mapili natin sa darating na Sabado na magiging presidente ng ating Parish Pastoral Council ay ang kanilang oath-taking kaalinsabay ng installation namin ng mga parish priest. Naway, nandoon po kayo to witness the said events. Pupunta po ba kayo July 23? People of faith ng San Antonio de Padua, sasamahan nyo ba kami doon? Kasi tatawagin ang bawat parokya. Kung hindi sasagot ang San Antonio, di kawawa naman ako doon. Sasamahan ba ninyo ako doon? Oh, tama. Sama-sama tayo. Okay, maraming salamat. Choir, Couples for Christ, tama? Lay minister, lector commentator, mga mananampalataya, maraming salamat sa inyong lahat, sa mga tumutulong po sa ginagawa natin sa kumbento. Maaari po ninyong tingnan, maaari naman po kayong dumalaw araw-araw in your convenient and free time sa mga nagbabahagi ng pangulam, ng pangkain ng mga trabahador. Maraming salamat sa inyo. Sa mga nag-aabot pinansyal, hindi ko man kayo maisa-isa, maraming salamat sa inyo. Sa inyong lahat, maraming salamat. Please all rise. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kindly bow your head and let us ask God's blessing. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpakailanman. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo 10 ng inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay atin ang naipagdiwang. Humayo kayo, taglay ang liwanag ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Gaganyan lang ako.